Hi everyone! Welcome back po again sa ating channel, Miss K. Atin pong mapapakinggan ngayong araw ang kwento na ibinahagi po sa atin ng ating letter sender na itatago po natin sa pangalang Evelyn. Minsan talaga, hindi sapat ang pagiging mabuting tao para makaiwas sa tukso. Dahil kapag sabay-sabay kang dinurog ng problema, pagod at pangangailangan, may mga desisyon kang magagawa na dati ikaw mismo ang nanguhusga sa iba. Isa po akong OFW sa Dubai na nangarap lang namang makaahon sa hirap at maging nurse balang araw. Pero hindi ko inaasahang sa bahay mismo ng mabait kong amo magsisimula na masira ang prinsipyo ko. Nang unti-unti po akong mahulog sa asawa niyang lalaking hindi marunong makontento. At habang tinuturing akong kaibigan ng amo kong babae, palihim ko naman siyang pinagtataksilan. Sabi nga nila, ang tiwala kapag minsan ang nasira ay hindi na maibabalik. Maaaring mapatawad ka ng taong nasaktan mo, pero ang lamat na naiwan sa relasyon ninyo ay mananatili na roon habang buhay. Kaya nga mahirap nang muling maniwala sa isang taong minsan ka nang niloko. Pero paano kung ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang tiwalang iniingatan ng isang tao? Paano kung ikaw mismo ang gumagawa ng bagay na dati ay inuhusgahan mo lang sa iba? Dear Miss K, magandang araw po sa inyong lahat at gusto ko lang i-share ang kwento ko sa channel ninyo, Miss K. Hindi para magyabang, kundi para magising ako sa katotohanang mali ang pinaggagawa ko dito sa Dubai. Nakahanda po akong basahin ang anumang komentong ibabato nyo sa akin. Alam kong ang iba ay magsasabing malandi ako, masama ako. Pero siguro nga tama kayo. At ito po ang aking kwento, ang aking OFW confession. Ako nga po pala si Evelyn. Pero tawagin niyo na lang akong Lynn. 27 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW dito sa Dubai. Sa totoo lang po, matagal na akong tagapakinig ng programa ninyo. Libangan ko lamang. Lumabas lamang sa feed ko ang isa sa mga kwento ninyo hanggang sa nahumaling na rin akong makinig. Noon, habang nasa Pilipinas pa ako, madalas kong husgahan ang mga taong nagpapadala ng sulat sa inyo, lalo na kapag tungkol na sa pagtataksil. Madali para sa akin noon ang magsabi na kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya magagawang pagtaksilan. Kaya naman hindi ko inakala, Miss K, na darating ang araw na ako naman ang magsusulat sa inyo dahil sa isang kasalanang aking nagawa. Ang maging isang kirida. Bagong salta lamang ako dito sa Dubai. Nag-iisang anak lang ako ng mga magulang ko, kaya hindi naman ganon kabigat ang buhay namin. Not until maging dialysis patient si Papa. Jeepney driver po siya at ayaw pa nga sana niyang tumigil sa pamamasada. Pero sa dami kong nakikita noon na inaabutan na ng kamatayan ng mga driver sa gitna ng daan, hindi ko naman kayang mangyari yon sa aking ama. Kaya naman ngayon, kami na lang ng nanay ko ang nagtataguyod sa pangkabuhayan namin. Pero hindi rin naman ganun kalaki ang kita sa pagtitinda sa palengke. Kaya naman ako talaga ang halos solong nagtataguyod o sumusuporta sa amin. Pero bukod po doon, ay nag-abroad din talaga ako para makapag-ipon. Gusto ko na makapag-aral ng nursing. Kahit na malapit na akong umabot sa 30, gusto ko pa ring ipaglaban ang pangarap ko.
Wala naman sigurong masama doon, hindi ba? Mabuti na nga lang po dahil sinuwerte ako sa mga amo ko dito sa Dubai. Bata pa po sila, wala pang anak, mayayaman at parehong may business. Si Sir ay 34 years old habang 33 naman si Madam. Hindi rin sila ganoon kahigpit at kakonserbative, kagaya ng ibang mga Arabo na siya talagang pinagpapasalamat ko. Hindi rin sila katulad ng ibang mahigpit na amo na naririnig ko sa mga kwento ng ibang OFW. Hindi sila madamot, lalo na sa pagkain. Lalo na si Madam. Napakabait niya. Maganda, mainihin kumilos, at talagang mabait. Wala ka na nga hanapin pa. Sa unang mga buwan ko rito, maayos po ang lahat. Magaan silang kasama at komportable ako sa trabaho ko. Pakiramdam ko talaga noon, napakaswerte ko. Pero may isang pangyayari na unti-unting nagpabago sa lahat. Maayos ang samahan naming tatlo. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang babago sa amin. Sa paglipas pa ng mga buwan, mga 6 na buwan na rin siguro yun, Miss Kay, nang magsimula akong makaramdam ng kakaiba sa ugali ng amo kong lalaki. Lynn, can you please hand me my towel? Nanlaki ang mga mata ko nang lumabas si Sir. Galing siya sa banyo at katatapos maligo. Naglilinis ako sa kwarto nila at aware naman siya doon, kaya sobra talaga akong nagulat nung makita ko siya sa ganoong itsura. Here, sir. Patalikod kong binigay sa kanya ang tuwalya. Tsaka ako lumabas. Narinig ko pa ang pagtawa niya dahil sa naging reaksyon ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang gawin yun, lalo na't wala si Madam sa bahay noon. Naiisip ko pa nga lang pag nakarating ito kay Madam, ninenervyos na ako. Baka mamaya kung anong gawin sa akin noon pag nagkataon, kahit hindi ko naman talaga kasalanan. Halos maghapon tuloy akong nagkulong sa kwarto nang matapos ko ang trabaho ko. Pero hindi pa po yun doon natatapos. Dahil nung gabi, nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang hindi ako sinumbong ni Sir kay Madam. Binigyan pa nga ako ng pasulubong na biryani pag uwi niya. Pero nung naghuhugas na ako ng mga platong pinagkainan, nagulat po ako. Nung dumaan si Sir sa likod ko, masyado siyang malapit. Sobrang lapit na halos maramdaman ko na ang init ng katawan niya. Napahigpit ang hawak ko sa plato habang mabilis ang tibok ng puso ko. Nakagat ko pa nga ang pang-ibabang labi ko dahil doon. Nilukob ako ng kung anong kakaibang pakiramdam at ng labis na kaba dahil nasa lamesa pa rin si Madam at isang lingon niya lang ay makikita niya kami. Siguro iisipin ng iba na mali ang ginagawa sa akin ng amo kong lalaki at nakakatakot ang mga muhan sa kanila. Pero nung mga panahon na yon ay hindi ganoon ang nasa isip ko, Miss Kay. Ang totoo po niyan ay may something akong naramdaman sa tuwing may ginagawa siya para mapalapit sa akin. Bumibilis ang tibok ng puso ko at magkahalong kilig at kung anong masarap na pakiramdam ang namumuo sa dibdib ko. Lynn, tomorrow please iron my clothes, okay? I want them neat and clean. I'm going to an important meeting. Sabi ni Madam kinagabihan. Sure, Madam. Nakangiti ko namang sagot. Pero ang simpleng pagpapalansya ko lang sana ng damit niya ay nauwi na naman sa isang makasalanang tagpo. Tahimik lang siya sa una hanggang sa mapansin kong nakatayo na siya ng sobrang lapit sa akin. At inamoy ang buhok ko habang nasa banyo si Madam. You smell nice. Mahina niyang sabi. Bigla kong natigilan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noon. Gusto kong umiwas pero may parte sa akin na natutuwa sa atensyong ibinibigay niya.
Mula noon, halos araw-araw na siyang naghahanap ng paraan para mapalapit sa akin. Simpleng tinginan, mahihinang biruan. Mga sandaling kaming dalawa lang ang magkalapit habang abala si Madam sa ibang bagay. At nakakahiyamang aminin, nasanay ako roon. Inaabangan ko po ang mga simpleng pagkakataong kakausapin niya ako. Minsan nga kahit simpleng pagpuri niya lang sa pagkain o sa maayos kong pagtatrabaho, sapat na para gumaan ang pakiramdam ko buong araw. At aaminin ko, may kalandian na ako ng mga oras na yon at masyado nang tumataas ang pangarap ko. Pero ako lang naman talaga si Magdalena na masyadong mababa ang lipad. Alam kong mali na iyon kahit wala pang malinaw na namamagitan sa amin ng amo kong lalaki. Ramdam kong unti-unti na akong lumalampas sa limitasyon bilang kasambahay nila. Madalas kong kumbinsihin ang sarili ko noon na wala pa naman talagang nangyayari sa amin. Na baka naman friendly lang talaga si Sir. Na baka ako lang naman talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa mga kinikilos niya. Kundi dahil unti-unti ko nang nakikilala ang sarili kong kaya palang mahulog sa isang sitwasyong dati ay kinukondena ko lang sa iba. Hanggang sa isang araw, Miss K, ay nagpaalam si Madam Samira. Nabibisita muna siya sa mga magulang niya sa Abu Dhabi. Kwento niya sa akin habang nagtsatsaa siya sa may kusina. Taon-taon daw niya iyong ginagawa bilang parte ng pangako nila ni Sir Omar sa isa't isa bago pa sila ikasal. 1 month, every year, I stay with my parents. Nakangiti niyang sinasabi. Family is very important for me. Todo hanga pa ako noon kay Madam Samira. Ang bait na nga, family-oriented pa. Pero habang nakangiti akong nakikinig sa kanya noon, may isa pang emosyon ang palihim na tumutubo sa dibdib ko. Excitement. At alam kong mali iyon. Sa isip ko po noon, Miss K, kung habang nandyan si Madam, ay kung ano-ano nang ginagawa ni Sir Omar para mapalapit sa akin. Paano pa kaya kung kaming dalawa na lamang sa bahay? Pero nung makaalis si Madam Samira, kabaligtaran ng inaasahan ko ang nangyari. Sa unang linggo niyang wala, halos hindi ko maramdaman si Sir Omar sa bahay. Maaga tong umaalis at gabi na akong umuwi. Madalas pagod na pagod pa, kaya diretso na to sa kwarto niya kaagad. At dun ko na-realize na mukhang umaasa lang pala talaga ako sa wala. Nakakahiyamang aminin, pero tuwing maririnig ko ang tunog ng sasakyan niya sa garahe, bumibilis kaagad ang tibok ng puso ko. Umaasa akong kakausapin niya ako o kaya ngingitian man lang. Pero madalas, simpleng good night ang natatanggap ko lamang sa kanya bago siya mawala sa paningin ko. Kaya isang umaga, habang naghahain ako ng almusal, sobra-sobra ang pagkadismaya ko at hindi ko yon maitago. Tahimik akong naglalapag ng toast at kape nang bigla niya akong hinila. Napaupo po ako sa kandungan niya. Sir? Gulat kong bulong habang mabilis na lumingon sa paligid kahit wala namang ibang tao. Ngumiti lang siya bago marahang inayos ang hibla ng buhok sa paligid ng muka. Why do you always smell so nice? Tanong niya. Are you trying to seduce me? Napayuko ako dahil sa kaba at kilig na nararamdaman ko. No sir. I'm just doing my work. Oh, come on. It's okay. Mangina niyang tawa habang titig na titig sa akin. Sir, there is a CCTV here. Madam will see us. Napalingon siya noon at napangiti. I can manage that, do not worry. 8:00 pa lang noon ng umaga. Pero pakiramdam ko ay sobrang init na ng buong kusina. Lumamig na nga ang almusal niya dahil sa tagal naming hindi nakakilos. At doon nagsimulang tuluyan akong mawala sa wisyo. Tuluyan akong nawala sa sarili ko. Ginagawa ko pa rin naman ang trabaho ko pero nagpiling na akong asawa.
lalo na kapag umuwi siya galing sa trabaho. Habang tumatagal ang pagkawala ni Madam Samira, mas lalo kaming naging komportable sa isa't isa ni Sir Omar. Sabay na nga kaming kumakain minsan. Kapag gabi naman at late siyang umuwi, hinihintay ko pa siya sa may sala na akala mo asawa ko. "You waited for me?" Minsan niyang tanong habang inaalis ang necktie niya. "Yes, sir." Ngingiti siya noon sa paraang ako lang ang nakakakita. At doon ako lalong nahulog. Unti-unti nasanay akong salubungin siya sa pinto. Sanay na rin akong marinig ang boses niya bago matulog. Minsan pa nga ay nagkukwentuhan kami hanggang madaling araw tungkol sa buhay niya, sa negosyo, at maging sa pangarap ko na makapag-aral ng nursing. "You're smart," minsan niyang sabi. Simpleng salita lamang iyon, pero para sa isang tulad kong matagal ng pagod at pakiramdam na walang nakakapansin sa effort niya, malaking bagay na pala ang mapakinggan yun. Hanggang sa dumating ang day off ko at tinawagan ko ang kaibigan kong si Eileen sa Pilipinas. Ka-video call ko siya at nakipagkwentuhan ako sa kanya. Aliw na aliw pa ako noon habang kinukwento ko ang mga nangyayari sa pagitan namin ni Sir Omar. Kinikilig pa nga ako habang nagkukwento. Pero habang tumatagal, napansin kong tahimik na si Eileen sa kabilang linya at mukhang hindi na pala natutuwa sa mga binibida ko. "Seryoso ka, Evelyn?" Malamig niyang tanong. "Umabot ka talaga sa puntong kabit ka na? Ano ka? Feeling asawa?" Sabi niya. Agad akong napasimangot. "Aray naman, para ka namang galit." "Hindi ako galit. Nadidisappoint ako sa'yo." Dire-diretso niyang sabi. "Ikaw pa talaga ha? Ikaw na todo sermon dati tungkol sa mga kabit." Natawa ko ng pilit. Gets ko naman na matagal ka nang walang boyfriend, girl. Pero wake up. Kadiri ka kaya? Na-offend naman ako ng sobra sa mga sinabi niya. "Aray ha? Ang KJ mo naman, diring-diri agad. Tsaka ano ka ba? Ang gwapo kaya talaga ni sir. Mabait, magandang katawan. Kilala mo ba yung bida sa 365? Ganun ang atake, girl. O paano ka tatanggi sa ganun ko gwapo, aber? Pangangatwiran ko pa, pero mabilis na lang kong inirapan sa video call. Gwapo, singhal niya. So okay lang na may nasasaktan basta gwapo." Natameme ako roon. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang bumigat ang dibdib ko. "Sige, ituloy mo yung kalandian mong gaga ka. Baka last 365 days na din ang buhay mo yan." "Sa tingin mo, anong gagawin sa'yo ng amo mong babae kapag nagkahulihan ha? Parang hindi ka aware sa bagsik ng mga Arabo ah." "Naku Evelyn, sinasabi ko na sa'yo, baka mamaya umuwi kang nakakahon." Umakyat ang kilabot sa katawan ko dahil sa sinabi niya. Hindi naman siguro. Mabait naman si madam eh." Pangangatwiran ko, pero sa loob-loob ko ay takot na ako at pilit na lang akong nagtatapang-tapangan. Ay naman pala eh. Mabait. Bakit mo niloloko? Ikaw na ngang nagsabi noon parang kaibigan ng turing ng amo mo sa'yo. Bakit ngayon? Ganyan ang ginagawa mo. Tsaka eto, ipagpalagay na natin na sinuwerte ka nga at hindi ka naman pinatsugi bells ng amo mo. Sigurado terminate ka. Sa kapupulutin, aber. Tingnan mo nga ang sarili mo, Vilin. Patuloy niya. Pinagmamalaki mong mabait ang amo mo. Pamilyang turing sa'yo. Tapos ganyan ang ginagawa mo. Ganyan ang igaganti mo. Hindi naman kasi totally na. Vilin, putol niya agad. Ano man ang idahilan mo, mali pa rin. Pagbali-baliktarin mo man ang lahat, mali ka. Napabuntong hininga ako habang nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Pilit kong depensa. Hindi. Pinapaalalahanan lang kita dahil kaibigan kita. Nasa ibang bansa ka. Kapag nagulo ang sitwasyon mo dyan, saan ka pupunta?
Doon ako tuluyang natahimik. Sa unang pagkakataon matapos ang mga linggong puro kilig at excitement ang nararamdaman ko, bigla na lang akong kinabahan. Hindi dahil baka mahuli kami, kundi dahil na-realize kong may isang taong totoong masasaktan kapag nagpatuloy pa ito. At iyon ay si Madam Samira. Bago natapos ang tawag namin ng kaibigan ko, pinangakuan ko si Eileen. Okay, sige. Iiwasan ko na talaga siya. Siguraduhin mo, Vilin, ha? Madiin niyang sabi. Kasi baka kapag mas lumalim pa yan, hindi ka na basta makalabas. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga sinabi niya matapos naming mag-usap. Lumipas ang ilang araw. Day off noon ni Sir Omar. Pababa siya ng hagdan. What are you reading? Tanong niya. This? Nursing book, sir. Bahagya siyang napakunot noo bago umupo sa tabi ko. Nursing? You still want to study? Tumangwa ko. Yes, sir. It's really my dream. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko ang tungkol sa tatay ko. Sa dialysis nito at sa pangarap kong balang araw ay maging isang nurse. Hindi siya nagsasalita noon. Nakatingin lang siya sa akin na parabang interesado talaga sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa matapos akong magkwento, then suddenly, ngumiti siya. I have a proposal for you. Napakunot ang noo ko. Yes, sir? Proposal, sir? Bahagya siyang lumapit habang nakasandal sa may sofa. Yes. Mahina niyang sabi. Be with me, and I'll pay for your studies. I will give you money. But I want you when I need you. Then I will help you. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Diretso na talaga akong inaaya. Hindi na patago, hindi na pahapyaw. Sir, that's not right. Mahina akong sabi. Why? Nakangisi niyang tanong. I think you like me too, right? Hindi agad ako nakasagot kasi totoo naman. At parang alam na alam niya kung paano ako panghihinaan. You're cute when you get nervous. Dagdag pa niya habang inaayos ang ibla ng buhok ko. Sir? Naiilang kong sagot habang umiiwas ng tingin. Tumawa siya. Relax, I'm not forcing you. Pero kahit ganoon, ramdam ko ang init ng titig niya sa akin. Yung tipong parang kayang tunawin lahat ng desisyon ko kapag mas matagal pa kaming magkatabi. You just have to say yes. Bulong niya. Napalunok ako. Pero dahil sa pangako ko kay Eileen, tinanggihan ko ang alok niya. At mukhang hindi naman siya naapektuhan doon. Okay, it's okay. Natatawa niyang sabi habang tumatayo. But if ever you change your mind, you know where to find me. Unti na lang talaga, miski. Bibigay na ako. Babae lang naman ako. Nakakaramdam din ako ng init. At onting-onti na lang talaga. Papayag na ako sa gusto niya. Hindi dahil sa kailangan kundi dahil gusto kong makasalo siya sa kama. Gusto kong makaranas din ng ibang lahi. Isang linggo na lang noon at babalik na si Madam Samira, kaya pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na matatapos na rin ang lahat. Pero minsan talaga, mas malakas ang pangangailangan kaysa prinsipyo. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa kwarto, tumawag ang nanay ko. Anak, pasensya ka na. Sinumpong na naman kasi ng insulin resistance ang papa mo. Hihingi lang sana ako ng pambili ng gamot niya at pang-dialysis na rin. Naubusan na kasi kami ng allowance. Pero kung wala kang extra okay lang, hihingi na lamang ako ng advance kay Ma'am Mirna. Kaagad na nangunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Mama. Ma naman. Napapikit kong sabi, naglalabada ka na naman? Hindi ba't sinabihan ko na kayo na tigilan nyo na yan dahil kailangan nyo ring magpahinga? Naiinis talaga ako
kapag ganitong matigas ang ulo ni Mama. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na wag na rin kayong masyadong magpagod. Naku kaya ko pa naman. Sagot niya. Ayoko namang iasa sa'yo ang lahat dahil may sarili ka na ring buhay. Mabait talaga ang nanay ko, Miss Kay. At alam kong inaalala niya lamang ako. Pero masakit sa akin iyon bilang anak. Kaya nga ako nag-abroad para makapagpahinga na rin sila. Tama na nga yan, Ma. Magpapadala ako. May extra naman ako dito kaya huwag kayong mag-alala. Panay ang pasasalamat sa akin ni Mama bago niya patayin ang tawag. Pagkatapos noon, matagal akong natulala. Marahas akong napabuntong hininga. Mukhang kailangan ko na namang galawin ang ipon ko. Malalim ang ginawa kong pag-iisip nung gabing yon. Kung patuloy akong mamumuhay ng ganito, baka pumuti na lang ang buhok ko at lumitaw ng mga ugat ko sa kamay ay katulong pa rin ako. Hindi ko talaga magagawang makapag-aral ng nursing kapag nagpatuloy pa na ganito ang buhay ko. At doon na nga po nabuo ang desisyon ko na pumayag sa inaalok sa akin ni Sir ang maging kabit niya para sa pera. Kung ang ibang tao ay nagiging kabit dahil sa pagmamahal, ako naman ay dahil sa pinaka-nakakahiyang dahilan. Dahil sa ginagawa ni Sir sa akin at dahil sa pera. Bayarang babae. Yan ang marapat na itawag sa akin. Babaeng mababa ang lipad. Pero sino bang may karapatang humusga sa akin? I'm just living my life the best way I know. Kaya kinabukasan, ako mismo ang lumapit kay Sir Omar. Nasa sala siya noon habang umiinom ng tsaa. Pagkakita niya sa akin, ay agad siyang ngumiti. So, nakangisi niyang tanong, "Did you miss me?" Sir? About your offer? Kabado kong sabi. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. I'm listening. Huminga ako ng malalim bago tuluyang nagsalita. I'll do it. At para siyang batang nanalo sa gusto niyang laruan. Dahil ang ngiti niya noon ay kakaiba. I knew you would. Hindi ko maipaliwanag kung anong mararamdaman ko ng mga panahong iyon. Halo-halong excitement, kaba at guilt. Pero sa kabila ng lahat, naging masaya naman ako sa piling ni Sir. Nagsimula akong ang ibigay ang lahat sa gwapo kong amo. At masasabi ko namang nag-enjoy talaga ako sa mga araw na natitira. Nung araw nga na yon, dinala niya ako sa private room niya. Pinaupo niya ako sa mesa. You know, I really like you. Anya sabay tingin sa aking kabuuan. Sir, do not talk. Anya sabay halik sa akin. Gulat na gulat ako sa lahat ng nangyayari sa amin ng araw na iyon. Hindi ko talaga yon makakalimutan dahil kakaibang karanasan ang naranasan ko. Oo, hindi siyang unang lalaki sa buhay ko pero grabe. Grabe talaga. Hindi ko na i-detalye pero yun lang ang masasabi ko. Grabe. You look beautiful today. Lagi niyang sinasabi. Sir, I'm serious. Ngingiti siya habang nakatitig sa akin. You don't even try but you still look pretty. At sa bawat simpleng lambing niya, doon na ako nahulog. Minsan pa nga, magkatabi kami, natatawa siya habang pinagmamasdan ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang kumabog ng mabilis ang puso ko. Ngunit Miss Kay, hindi talaga nagtatagal ang maliligayang araw, lalo na kung may nasasaktan kayong ibang tao. Isang araw, nagulat ako nung biglang dumating at nagsisisigaw. Walang iba kung hindi si Madam Samira. Nagtago ako sa likod ng poste sa may sala. Ganoon kasi yung disenyo ng bahay nila. Parang modernist style na palasyo, yung may palbilog na poste. Nagtago ako isa sa mga yun habang pinapanood ko ang namumuong tensyon sa dalawa. Pagpasok pa lang kasi ni Madam ay nagsisisigaw na ito. Iniwan ko pa nga ang ginagawa ko sa kusina. Galit na galit siya
habang kausap si Sir Omar sa sala. Hindi ko naman maintindihan ang mga salitang binibitawan nila dahil Arabic ang gamit nila, pero kitang-kita ko ang sakit sa mukha ni Madam. Awang-awa ako sa babae nang mapaluhod pa siya kakaiyak. Pero lalo lamang akong ninerbiyos nung magsimulang mag-impake ang amo kong lalaki. Nang mapansin ko na sobrang lala na ng nangyayari, ay bumalik na lang ako sa kusina para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Ayoko namang madamay. Ayokong masangkot sa gulo nila. Nakakatakot. Sigawan pa nga lang ang nangyayari. Hindi pa katulad sa ibang kalahi nila na nagsasakitan talaga. Pero yung takot sa dibdib ko, sagad na sagad na. Napag-alaman ko na umuwi muna sa parents niya si Sir habang naiwan naman si Madam sa villa. Kinagabihan, naghahapag na ako ng hapunan noon nang lumabas sa kwarto si Madam. Maghapon din kasi siyang nagkulong. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nung ngitian niya ako. Tahimik siyang kumain nung gawan ko siya ng paborito niya. Ito kasi ang nagpapakalma sa kanya. Kaya gumawa na ako kaagad kanina. Pagkakita niya doon ay nagulat nga ako nung bigla niya akong niyakap at humagulgol sa balikat ko. Why is he doing this to me? Umiiyak pa niyang tanong. Parang pinipiga ang puso ko habang yakap ko siya. Doon niya nga naikwento na may nalaman nga raw siya sa asawa niya. May mga nakita siyang litrato ni Sir Omar kasama ang iba't ibang babae. At doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang babae ni Sir. At mas lalo naman akong nilamon ng guilt. Dinamayan ko si Madam at sinabing hindi niya deserve ang ganong klaseng lalaki sa buhay niya. Naalala ko rin, sinabi ko kay Madam na nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Marami pa akong words of encouragement na sinabi sa kanya. Para akong modern day Judas nung sandaling yun, Miss Kay. Napakasinungaling at lubos ng traidor. Pero mula nung araw na iyon, ay ginawa ko ang lahat para bumawi sa mga kasalanan ko. Ako ang naging sandala ni Madam. Inalagaan ko talaga siya ng maayos at sinigurado kong nakakakain siya ng tama. Sa akin din niya nilalabas ang sama ng loob niya. Kaibigan nga raw ang tingin niya sa akin. Sa sobrang pasasalamat nga niya, binigyan niya pa ako ng isang mamahaling regalo. Kinakain ako ng labis na konsensya, Miss Kay. Hanggang ngayon kasi ay hindi alam ni Madam na isa din ako sa naging babae ng asawa niya. Na ang tinuturing niyang kaibigan ay minsan ding nagpadala sa mapanuksong kamandag ng asawa niya. Pero hindi pa po doon natatapos ang kwento, Miss Kay. Ang totoo nga niyan, parang nagsisimula pa lang. Isang buwan ang lumipas matapos ng insidenteng iyon nang makatanggap po ako ng isang mensahe galing kay Sir. Gusto niyang magkita kami para ibigay sa akin ang pinangako niyang pera. Siyempre, kailangan na kailangan ko yun kaya hindi ako tumanggi. Lalo na't kakailanganin na naman ng pera ni Mama para sa gagawing dialysis ni Papa. Pero ang usapang bigay ng pera ay naging higit pa. Dinala niya ako kasi sa apartment niya at doon muling may nangyari na naman sa amin. At hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero parang kusang bumibigay ang katawan ko sa mga haplos niya. Siguro nga malandi talaga ako. Pero alam kong sadyang natatalo lang ako ng mga karupukan ko. At sa pag-uwi ko ng bahay ay isang surprise ang sumalubong sa akin. Binilan ako ni Madam ng isang mamahaling bag. Ni minsan talaga, hindi ko inakalang makakatanggap ako ng ganun. Sobrang swerte ko. Kaya naman, nandoon na naman ang guilt sa dibdib ko. Lalo na kapag papayuhan ko na naman si Madam. Pero Miss Kay, ito na po ang problema ko. Gusto ako ni Sir. Gusto niyang ituloy namin ang naudlot naming relasyon. Dodoblehin pa nga raw niya ang bayad sa akin. Gusto kong tumanggi dahil naiisip ko yung payo sa akin ni Eileen. Pero ang hirap din po kasing palagpasin ng opportunity. Ang nasa isip ko po kasi,
pwede ko namang gawin yun kahit sa loob lang ng 1 taon. Hanggang sa matapos lang ang kontrata ko. Pagkatapos naman nun, ay pwede na akong umalis sa pagiging katulong at mag-enroll na ako sa nursing. Secured ang future ko at mas makakatulong pa ako sa magulang ko. 1 taong sakripisyo lang naman ang gagawin ko at pwede ko naman sigurong pagbayaran mga kasalanan ko pagkatapos. Pero sa kabilang banda, naawa naman ako kay madam at natatakot din ako sa pwede niyang gawin sa akin kapag nalaman niya. Base kasi sa mga kwento niya ay talagang nakakatakot siyang magalit. Miss Kay, dito ko na po tatapusin ang confession story ko. Sana po talaga ay mabigyan niyo ako ng payo kahit na nakakahiya ang kwento ko. Kasi alam kong maraming magagalit. Alam kong maraming magsasabing masama akong babae. Ako po si Evelyn, ang babaeng minsan nangarap lang na makaahon sa hirap. Pero unti-unting nawawala sa sarili dahil sa tukso, pangangailangan at maling pag-ibig. Thank you so much at more power po sa channel ninyo, Miss Kay.